Sa pagpapatuloy ng ating kwento makikitang sinundan ni Jiang Ping si Jiang Ting sa libingan ng mga yumaong pamilya ng Jiang family. Isang ano-ano biglang sinuntok ni Jiang Ping ang ating bida habang nakangiti ito at nasisiyahan sa kanyang ginawa. Sa lakas ng suntok na kanyang natamo kay Jiang Ping ay tumilapon ang ating bida ng napakalayo. Habang nagtatanong si Jiang Ping kay Jiang Ting kung nasa na daw ang tapang na pinakita nito sa loob ng tahanan kanina. Napangiwi naman sa sakit na kanyang nadama. Nang bumangon na si Jiang Ting ay lumapit naman si Jiang Ping sa kanya sabay sabing para kang aso na tumilapon sa lupa pagyayabang na sabi. Nagmungkahi pa si Jiang Ping na ang pinuno ay gusto kang patayin pero ako gusto kitang pahirapan. Habang nagpalabas ng berdang aura sa kanyang kamay. Tumayo na ang ating bida at nagpunas ng kanyang mukha sabay sinabi ng ating bida na si Jiang Qinghe ay isang duwag nagpadala pa siya rito ng isang taong maluwag ang ternyo sa ulo. Sa inis no Jiang Ping sa kanyang narinig ay agad sumugod ito sa ating bida para umatake. Sinabi ni Jiang Ping na bubugbugan kita hanggang sa tumahimik ka. Napaisip naman si Jiang Ting kung sasaluhin ba niya ang atake ni Jiang Ping ng harapan. Sa isang iglap ay tinamaan ang leeg ng ating bida sa atake na ginawa ni Jiang Ping na may kasamang berdang aura, napasukan ng dugo si Jiang Ting sa ataking iyon. Sinakol naman agad ni Jiang Ping ang ating bida at itinaas si Jiang Ting ng bahagya sa air. Makikitang nahihirapan sa paghinga si Jiang Ting habang nagpupumiglas nagsalita si Jiang Ting nang iiwanan niya ng buo ang katawan ni Jiang Ting kung luluhod at magmamakaawa raw ito sa kanya. Sumagot ang ating bida ng sino ka sa palagay mo para utusan ako sabay durl ng dugo sa mukha ni Jiang Ping. Sa galit ni Jiang Ping sinipa niya ng malakas si Jiang Ting at muling tumalapan si Jiang Ting sa lakas ng pagsipa sa kanya. Sabay sabi ni Jiang Ping sa ating bida nang papatayin kita ng nakaluhod. Sa pag-ataking iyon ay ating nakatayo si Jiang Ting hanggang sa huminto ang impact sa kanya. Inusar na naman ng ating bida ang galit na si Jiang Ping tinaasan ng gitnang daliri habang sinasabi na para raw itong babae gaya ng kanyang ama. Nagngit-ngit naman sa galit ang asar na si Jiang Ping at sinabi nito na dudurugin kita hanggang sa maging abuka. Agad namang pinasugod ni Jiang Ping ang kanyang bloodline na nag-green bull papunta kay Jiang Ting. Habang papalapit ang green bull na natili namang nakatayo ang ating bida habang nag-iisip ng kanyang gagawin. Tapos naisip niya na ito lang ang tanging paraan. Isang sandali nagkaroon ng malakas na pagsabog. Tumawa naman ng malakas si Jiang Ping habang iniimak na hindi na daw makakapagyabang ang ating bida at ngayon ay namatay ng hindi buo ang katawan. Bigla namang may umangat na bagay sa ere at nakita ni Jiang Ping na damit pala iyon ni Jiang Ting. Naisip niya na parang may mali. Naginungulo lang siya Jiang Ting. Bigla namang lumabas si Jiang Ting sa mga usok sa harapan ni Jiang Ping at atmang aatakihin na ni Jiang Ting ang nagulat na si Jiang Ping. Nang malapit nang tumama sa mata ni Jiang Ping ang dalawang daliri ng ating bida para sana bull aging ang walang hiyang si Jiang Ping ay may lumabas namang mga sandata na may matutulis na bagay sa gilid n. Ito, bigla itong pumulibot sa buong katawan ni Jiang Ting at hindi na nakakilos pa. Makikitang ang may gawa sa kanya nito ay ang apat na lalaking nakamaskara na mukhang mga ninja ang mga ito. Walang magawa ang ating bida sa pagkakagapos ng apat na taong hawak ang bawat dulo ng sandatang puro may matutulis na bagay. Nagsalita si Jiang Ping sa ating bida na nakakalaban raw ang ating bida kahit wala naman edo itong bloodline at sinabing napakalupit ni Jiang Ting sa kanyang sarili. At muling nagpahayag si Jiang Ping sa ating bida na napakatuso mo, kung malakas ang iyong bloodline ay mayroon akong paraan. Napaisip naman ang nahihirapan na si Jiang Ting kung bakit walang hugis ang kanyang bloodline. Habang tatangkaing tusukin ng kanyang daliring binalutan ng aura ang dibdib ng ating bida. Sinabi ni Jiang Ting kay Jiang Ping na wala akong balak makipaglaro sa iyo. Damyugo naman ang dibdib ni Jiang Ting dahil sa daliring nakabaon sa kanyang dibdib, nagngit-ngit sa sakit ang ating bida sabay sabing hindi pa tatapos. Ngiti si Jiang Ping at sinabing malampot ang puso ng ating bida.
Sa di inaasahang pangyayari may isang tinig na nagsalita sa isip ni Jiang Ting ba ang tinatanong ang ating bida kung gusto nang daw ba ng kapangyarihan. Hindi na naman nag-atubili pa ang ating bida at agad itong pumayag at maging kapalit pa ang kanyang buhay. Dahil sa sakit na kanyang nararamdaman ng kanyang puso na nais batasin ni Jiang Ting. At makikita na sumisigaw sa sakit ang ating bida, isang sandali biglang nagaliwang ang katawan ni Jiang Ting. Nagulat naman si Jiang Ting na bakas sa kanyang mukha ng labis jag pagtataka. Kalaunay nagpalabas ng dilaw na liwanag si Jiang Ting sa kakalaunay nagpalabas ng dilaw na liwanag si Jiang Ting sa kanyang katawan. Sa lakas ng kapangyarihan nilabas ni Jiang Ting ay nawasak ang mga sandata na nakagapos sa kanyang katawan pati si Jiang Ting at 4 na lalaki ay tumilapon din sa lakas ng impact. Pagkatapos ng nangyari ay may lumabas na lalaking espiritu na may kasutin na dragon sa balikat at may pulang buhok. Baang ang ating bida ay matapang na naglalakad pasulong papunta sa kanyang mga kalaban. Ang isang lalaking nakamaskara ay napatanong kung bakit naging makapangyarihan ang ating bida at naisip na hindi ito normal. Sumagot si Jiang Ting na huwag kang mag-alala, ng loloko lang yan, sabay tumakbo ng may aura sa kamay para atakihin ang bida. Sinubukan pa siyang pigilan ng lalaking nakamaskara pero wala siyang nagawa. Naghanda din naman para umatake ang ating bida at nagpalabas ng pulang aura sa kanyang kamay habang nagsalita ang espiritu sa kanyang likuran na ang kapangyarihan niya ay ibinibigay na sa ating bida. At inutusan si Jiang Ting na talunin si Jiang Ting. Nang magsasalpukan na ang kanilang mga kapangyarihan ay nagawa pang magsalita ni Jiang Ting nang ang talunan ay mananatiling talunan. Umilag pa si Jiang Ting patagilid para maghanda ng kanyang atake pero walang saysay ang kanyang galaw dahil mabilis na nasuntok ng ating bida sa mukha si Jiang Ting at sinabing ang suntok na yung ay para sa hindi mo pagrespeto. Sabog ang dugo sa bibig ni Jiang Ting. Nang matutumble na si Jiang Ting ay tumalo naman ang ating bida sa itaas ni Jiang Ting at sinipa ang mukha nito na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa na naging at dahilan ng pagkawasak ng ilang par. Tinang lupa sa likuran ni Jiang Ting. At sinabi ng ating bida na para ito sa paging mayabang mo. Habang nakahandusay ang walang kalaban-laban na si Jiang Ting ay nag-ipon naman si Jiang Ting ng pulang aura sa kanyang kamay. Sa isang banda makikitang nagmamakaawa si Jiang Ting at sinasabing hindi na niya uulitin ang kanyang ginawa. Ang kamay ng ating bida na nababalutan ng pulang aura ay pinatama niya sa katawan ni Jiang Ting. Dahil sa kanyang ginawa ay may namang kulay pulang enerhiya na may kasamang berdeng enerhiya. Isang sandali ay makikita si Jiang Ting na hinihigop ang berdeng aura ni Jiang Ting. Habang sinasabi ng ating bida na para ito sa pag-insulto mo sa aking ama. Gulat na gulat ang talong tao sa kanilang nakita dahil ang taunang si Jiang Ting ay hinihigop lang ang bloodline ni Jiang Ting. At nagsalita ang lalaking mahaba ang buhok na ano pang hinihintay nyo. Kailangan natin tang sabihin kay Tianlong kaagad. Nang dahil sa paghigop ni Jiang Ting sa bloodline Green Bull ni Jiang Ting ay nagpakita na rin ang sariling bloodline ni Jiang Ting na tinatawag na Level 8 Bloodline of the Flame Serpent. Sinabi ng ating bida na oras na para magbayad ang may mga pagkakautang sakin. Habang nakatapak sa katawan ng walang malay na si Jiang Ting. Nang magkamalay na si Jiang Ting ay agad siyang kinaladkad ng ating bida nang nakahawak sa buhok at pinaluhod niya si Jiang Ting sa harap ng puntod ng kayang yumaong mga magulang. Habang sinasabuntan ni Jiang Ting ang walang kalaban-laban na si Jiang Ting ay inutusan niya ito na humingi ng tawad sa kanyang ama dahil inunsalto nito ang kanyang ama. Agad namang sumunod si Jiang Ting sa takot na masaktan. Iniyuko ni Jiang Ting ang kanyang ulo habang nakaluhod kasabay ng paghingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Matapos nun, inutusan ni Jiang Ting si Jiang Ting na sabihin kina Jiang Qinghe at Jiang Tianlong na magbabalik siya at babawiin ang mga pag-aari niya ng pauni-unti. Agad namang kumari pa ng takbo ang takot na si Jiang Ting habang sinasabi na masusunod aalis na ako. Nang makalayo na si Jiang Ting humarap ito kay Jiang Ting at sinabi na pagbabayaran ni Jiang Ting ang ginawa nito sa kanya. Hindi naman iyon pinansin ng ating bida. Nang pahayag naman ang espiritu sa likod ni Jiang Ting dahil nakakaawa raw ang Jiang family sa pagkakaroon ng nakakawalang ganang supling.
Humarap naman ang ating bida sa espiritu at lumuhod. Nagpasalamat si Jiang Ting dito sa pagtulong sa kanya. Tumungo ang ating bida na lam-apat ang ulo sa lupa na nagpapakita ng paggalang, at nagmungkahi na gagawin niya ang lahat masiklian lang ang tulong na binigay ng espiritu. Natuwa naman ang espiritong may lumulutang na apoy sa paligid, tumawa ito at nagpakilala. Ayon sa espiritu siya ay si Jiang Chenkyo. 500 taon na ang nakalipas, siya ay isang martial emperor na MC bloodline na dragon. At sinabi sa ating bida na hindi ito magsisisi sa pagluhod sa kanya. Ipinaliwanag ng espiritong si Jiang Chenkyo na ang dugo ng ating bida na nagmula sa Jiang family ang nagpalaya sa kanya sa pagkakakulong. Kaya't may utang na loob daw siya sa ating bida. Pinatayo na ni Jiang Chenkyo ang nakaluhod na si Jiang Ting dahil ayaw daw niya ng pagiging formal ni Jiang Ting sa kanya at tawagin na lang daw siyang Tio Jiang. Nanghingi naman ng tawad si Jiang Ting sa paggambala sa pamamahinga ng espiritu na si Jiang Chenkyo. Pagkatapos nagtanong si Jiang Ting kung bakit nakakulong si Jiang Chenkyo. Bago magsimula ay ipinaliwanag muna ni Jiang Chenkyo ang tungkol sa mga bandido daang-daang taon na ang nakalipas. Nagtanong naman si Jiang Ting kung ito ba ang Panlong Mansion. Sumagot naman ang espiritong si Jiang Chenkyo na tumpak, walang sino man ang nakakaalam kung saan sila nanggaling, sila ang kaunahang dumating sa islang ito. Alam namin na ang Panlong Mansion ay napakamakapangyarihan. Sinisira nila ang mga malalaking pamilya at ninananakaw ang kanilang mga cultivation resources. Dahil sa panggugulo ng Panlong Mansion kaya ang Jiang family ay nagdeklara ng digmaan sa Panlong Mansion. Pero ang Panlong Mansion ay gumagamit ng Black Fulo at nakamit nila ang pinakamataas-mataas na antas mula sa simula pa lang. At sinalaysay pa ng espiritong si Jiang Chenkyo na malapit na siya sa rurok ng pagiging isang martial emperor noong panahong iyon. Ilang mga hakbang na lang sana ay magiging na siyang immortal, makakatulong na sana siya sa paglaban sa Panlong Mansion. Kaya pumunta si Jiang Chenkyo sa libingan ng mga Jiang para kunin ang sinaunang mana. Samantalang nang dahil sa kanyang di pag-iingat. Nang matagpuan na ni Jiang Chenkyo ang sinaunang mana, agad niya itong sinilip gamit ang kanyang espiritu. Dahil ito ay ipinagbabawal at sa huli ang katawan ni Jiang Chenkyo ay nawasak at ang espiritu naman niya ay nakulong. Immune kay Jiang Chenkyo kung nasa labanan lang daw sana siya noon. Ang Jiang family sana ay magkakaroon ng pagkakaong manalo. Nagsalita naman ang ating bida na totoo pala na ang Jiang family ay nagkaroon ng dragon bloodline. Sumagot naman ang espiritong si Jiang Chenkyo na totoo yun. Ayon kay Jiang Chenkyo na sa ngayon nakita ko na ang kasalukuyang sitwasyon ng Jiang family, hindi ko maisip kung gaano na ito kamiserable ang Jiang family ay natalo sa digmaan. Sinabi ng ating bida na ang Panlong Mansion na lang ang mayroon ng dragon bloodline. Ang aking ama ay na-awakened ang bloodline ng Earth Dragon. Marahil ito ay dragon nito kung tatawagan, pero napakahina nito sa totoong dragon. Kahit ang aking ama ay isang genius ng Panlong Island ng siglo. Ayon sa ating bida na para mabawi ang pag-aari ng aming pamilya, ang aking ama ay napinsala sa Panlong Mansion noong hinarap niya ito. At ang naging resulta ay pagnanakaw at pagiging hipokrito ng kaaway. Ang aking ama ay namatay ng madaming pinagsisisihan. At sinabi ng ating na ang Panlong Mansion ay kanyang kinasusuklamon. Ipinaliwanag naman ng espiritong si Jiang Chenkyo sa ating bida ang Dragon Transmission Formula na madyay gising ang kanyang bloodline. Napagtagumpayan lang daw ito sa isang banal na pandama. Sinabi ni Jiang Chenkyo sa ating bida na balang araw ay magiging warrior na may totoong dragon bloodline at maging ang Panlong Mansion ay magagawa mang pabagsakin. Sinabi naman ng ating bida na hindi na siya makapaghintay sa araw na yon. Ngayon ay pupunta muna siya sa Fire Ice Forest para palakasin ang sarili. Sa labas na bahagi ng Fire Ice Forest ay nagkaroon ng pagsabang. Pinagalitan naman ni Jiang Chenkyo ang ating bida at sinabing wag nang uulitin ang ataking kanyang ginawa. Nagtanong naman ang ating bida na bakit, samantalang ang kanyang ama ay ginagawa ang ganong fist skill sa talambuhay niya.
Ipinaliwanag naman ni Jiang Chenkyu sa ating bida kung bakit siya pinagbabawalan. Dahil ang mga cultivators ay mayroong siyam na iba't ibang antas ng levels ayon sa kanilang kapangyarihan. Ang una ay ang Chi Refining Stage Martial Apprentice. Pangalawa ay ang Strength Refining Stage Martial Warrior. Pangatlo ay ang Bone Refining Stage Martial Master. Pang-apat ay ang Blood Refining Stage Grand Martial Master. Pang-lima ay ang Meridian Refining Stage Martial Duke. Pang-anim ay ang Meru Refining Stage Martial Monarch. Pang-pito ay ang Heart Refining Stage Martial King. Pang-walo ay ang Spirit Refining Stage Martial Emperor. At ang pang-siyam ay ang Soul Refining Stage Martial God. Ang Martial God ay isang alamat at walang sino man ang nagawang makamit ang ganung level. Sinabi ni Jiang Chenkyu sa ating bida na ang Brahma Dragon Feast ay ang pinakamisteryosong martial arts ng Jiang family. Tungkahin ni Jiang Chenkyu sa ating bida na magagamit mo lang ito pag nasa antas ka na ng Bone Refining Stage. Kung hindi man ay masisira ang iyong mga ugat. At ang pinakamasama pa masisira ang iyong mga kalamnan. Agad namang napagtanto ni Jiang Ting at ngayon ay di na siya nagtaka kung bakit nahirapan siyang maipan ang kanyang bloodline. At hamina ang katawan nitong taon. Sanabi naman ni Jiang Chenkyu sa ating bida na wag na itong mag-alala, tuturuan naman daw siya ng lahat ng combat skill ng Jiang family. At ituturo din Edo sa ating bida ang Lianyang Palm. Ipinaliwanag ni Jiang Chenkyu sa ating bida na ang pag-cultivate kasama ng kanyang bloodline na Flame Serpent ay makakatulong para mapalakas ang kanyang bloodline at mga ugat. Sinunod naman iyon ni Jiang Ting at nagsimulang mag-cultivate, nagkaroon ng namumuong liwanag sa kanyang noo, pinag-aaralan niya ang Lianyang Palm, ito ay isang medium yellow level skill. Ang palad ay gumagamit ng espesyal na apoy para atakihin ang kalaban. Maiipon ito ng siyam na bises at mapapaunlad ang cultivation level pansamantala. Matapos ng kanyang pagsesenay ay pinalabas naman ni Jiang Ting ang kanyang bloodline na Flame Serpent, mas lalo pa itong lump AKAS ng dahil sa pagsasanay na kanyang ginawa. Habang ang ating bida ay naglalakad hafseng iniidip na ang kanyang kakayahan ay hindi pa sapat, na kung gusto niyang mabuhay ay kailangan pa niyang maging lakas. Biglang ano-ano ay bigla siyang inaki ng mga baboy ramo. Agad na nitong napansin ni Jiang Ting. Sa isang banda ng Fire Ice Forest ay may mga taong naglalakad. Nagtanong ang babaeng may dalang aso kung mapanganib sa lugar na ito. Sumagot naman ang lalaki na huwag kang mag-alala, munan paproyektahan kita. Habang ang aso ay napalingon at may napansin. Agad tumakbo ang ado palayo at hinabol naman ito ng babae. Tinawan naman ng babae ang aso na Flash at sinabihang wag itong tumakbo palayo, di naman nakinig ang aso. Sa isang banda ang ating bida ay nagko-cultivate kasabay ng pag-absorb ng Flame Serpent sa mga espiritu ng mga demonic beast na wild boars. Nang matapos na sa pag-cultivate ang ating bida dahil nasa 3rd level na siya ng Chi Refining Stage at ang kanyang pag-cultivate ay napakabilis. Sumagot naman si Jiang Chenkyu na malamang, bilang isang bahagi ng sinaunang mana ng Jiang family. Ang Dragon Transmission Formula ay isang pundasyon para sa Jiang family. Ang hindi natatakot na pamilya. Nagsalita muli ang ating bida at sinabing ang aking cultivation speed ay sadyang napakabilis. Ang mga demonic beast dito ay napakahina. Siguro dapat ko pang pasukin ang gubat. Isang sandali ay biglang tumahol ang asong si Flash. Napalingon naman ang ating bida sa nakita niyang aso at isang babae. Nagtanong naman sa kanya ang babae. Tinawag siya nitong young mister at kung pupunta daw ba ang ating bida sa inner part ng kagubatan. Sumagot naman si Jiang Ting ng oo, may mali ba? Ang babaeng ito ay si Liu Munan. Sinabi nito kay Jiang Ting na maraming nakakatakot na halimaw sa kanilang unahan. Mapanganib kung nag-iisa LNG daw ang ating bida. Tapos inalok ni Liu Munan si Jiang Ting kung nais ba nitong sumama sa kanila.